POV. He told me that I changed him, but for me it was the other way around. Bukod sa mas naging manyak ako, sorry na, ay mas naging totoo at masiyahing tao rin ako dahil sa kanya. I became genuine of my own feeling. Dati kasi pinaplastic ko lang sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na okay ka lang, masaya ka, at magiging maayos ang lahat para sa'yo. Pero alam ko sa sarili ko na nagsisinungaling ako para sa sarili kong kapakanan. Nang masaksihan ko ang pagkamatay ng aking magulang, binago ako nito. Hindi na ako ang dating Ira na kilala ko. Pakiramdam ko ay nasa isang malalim at madilim akong balon. Droning at the very deep and crying. Depressed, and no one knows. Kahit si Mama Stella at ang best friend ko na si Marcelino ay walang alam sa totoong nangyari sa akin kapag mag-isa lang ako. Akala ng mga taong nakapaligid sa akin ay wala akong dinadalang problema dahil palagi akong nakangiti sa harap nila. Pero wala silang idea na para ako nasasakal sa sarili kong hininga. Ang paghinga at pamumuhay araw-araw. Ang pagkakaalam ng iyong mga magulang ay namatay sa isang kakilakilabot na paraan. Ayoko lang maging pabigat sa pamilya ko, lalo na kay Mama Stella. Kaya naman pinilit kong itago ang totoo. I smile, but behind those smile was me, breaking my sanity. But dark happened. He like a ball of happiness and sunshine for me. Dumating siya nang hindi ako handa, pero kahit ganun, ay naging malaki siyang parte ng self-healing ko. Lumabas ang pagiging totoo ko. Hindi lang sa ngiti ko, kundi pati na rin ang tabas ng dila ko. Pati na nga yung utak ko ibang level na rin dahil sa kanya. My Dark, what have you done to me? I don't want to lose him. Kung sa pagkamatay pa lang ng mga magulang ko, ay halos hindi ko na makilalang sarili ko. Ay paano pa kaya kung ang lalaking mahal ko na mawala sa akin? Kahit hindi pa kami ganun katagal na nagsasama at hindi ko pa siya gaano kilala, ay binilog na niya yung mundo ko. Binuo niya to. Ipinaramdam ni Dark sa akin ng iba't ibang emosyon na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. I feel so alive because of him, and I would trade anything just to make him stay. Kahit bayaran pa ako ng milyones sa mga magulang niya para hiwalayan ko siya, ay hindi ko tatanggapin. Kahit pa pagbandaan nilang buhay ko, ay hindi ako magpapatibag sa kanila. Kahit pa okay ang judgmental ko sa part na yon, hindi ko pa man makilala ang pamilya niya, pero parang masama ang tingin ko sa kanila. Why did you think you're a bad person? Tanong ni Dark, kaya naman mabilis akong napaangat ng tingin sa kanya. Ha? You're thinking out loud, asawa ko. Ah, wala yun. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa mga bituin sa kalangitan. Humiling ako na sana magtagal ang relasyon namin hanggang sa uugod-ugod na kaming dalawa. At kung may dumating man na problema, ay sana malampasan namin yung lahat ng magkasama. What are you thinking? Tanong ni Dark. I'm wishing to the stars. What did you wish for? Secret. Bawal sabihin kasi baka hindi magkatotoo. Pahayag ko. Okay, I won't force you. Natatawang sa ni Dark. Mag-wish ka rin sa mga stars. I already did. Talaga? Anong wishes mo? Excited kong tanong sa kanya. I can tell you. Baka hindi magkatotoo. Sagot ni Dark na ikinasimangot ko. Gaya-gaya? Nakahiga kami ngayon sa malapad na bato ni Dark habang pinagmamasdan ng kalangitan. Pagkatapos kumain, magkwentuhan with matching harutan, ay nahiga kami at nanahimik. Para bang sinusulit lang namin ang bawat minuto at oras na magkasama kami. Dahil syempre, bukas ay back to work na naman kami. Bukas isimula na ng unang araw namin bilang Mr. and Mrs. Oxford. Ay, ang sarap namang isipin na isa na akong Mrs. Why are you giggling? Tanong ni Dark na nagpatigil sa akin. Heist. Hindi na talaga may tatagong kaguran mo, Ira. Kinikilig kasi ako kapag iniisip kong asawa mo na ako. Naisip ko na lang ang swerte-swerte mo sa akin. Maganda na, sexy pa, masipag na.
Sexy na. Sexy na sexy pa. Oo na, ikaw na sexy. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin? Natatawang pahayag ni Dark. Tumagilid siya ng higa kaya naman bumagsak ang ulo ko sa braso niya. Magkaharap na kaming dalawa ngayon habang nakatitig sa isa't isa. Ang ganda nga. Komento ni Dark, dahilan para kiligin na naman ako. Hinaplos ko ang panga niya saka ko pinatakan na mabilis na kiss ang pisngi niya. Asawa ko? Ang pogi-pogi mo. Pakis nga ako? Wika ko, saka akong umuso at pumikit. My asawa is so adorable. Muli ni Dark hinuli ang labi ko, but this time, mas malalim at mapusok ang halik niya sa akin. Naglakbay ang labi niya kaya naman nagsimulang uminit ang katawan ko. Hindi ko mapigilang mapadaing dahil sa kiliting hatid ng mainit ang labi. Dark, baka may makakita sa atin. Sita ko sa kanya nang iangat niya ang suot kong dress. Gusto kong pagiging aggressive niya ngayon, pero nasa maling lugar kami para simulan ng honeymoon namin. Diyos ko, ayoko maging skandal ang first night namin bilang mag-asawa. No one's wondering here at this time. Paano ka naman nakakasigurong... Dark! Hinampas ko ang braso niya dahil sa bigla niyang paghaplo sa harapan ko. Sa kabila ng cycling at underwear na suot ko, ay ramdam ko ang init ng kamay niya. I live here for weeks sa asawa ko, kaya alam ko. Sa gantong oras ay nasa loob na ng mga bahay nilang mga residente ng barangay Datong Ermita. Mga tao dito? Matulog ng maaga at gumising na maaga. That was based in my observation. Paliwanag ni Dark. Now, can we continue? Napalunok ako ng laway. Sino ba naman ang hindi mapapa-oo kung ang lalaking to na makikipag-usap sa'yo? Sige na nga. Kunwari napipilitan, pero ang totoo ay sabik na si Pugita II na i-welcome ulit ang Pugito II for the nighttime inside her. Nag-aalala ko na baka bad bet na ako, pero sa nakikita ko ngayon ay mukhang enjoy na enjoy naman si Dark. Bakit kaya ang miti pa rin ang hininga ng lalaking to? Ang sarap-sarap ng lasa ng laway niya. Para bang babad palagi sa Mentos. At sa tabing ilog, inangkin ako ni Dark. I will never get enough of you. Bulong ni Dark habang pinapatakan ng halik ang mukha ko at mahigpit na niyakap ko siya sa bewang. Sa sobrang kapaguran ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako sa bisig ni Dark. Nagising ako kinabukasan na nasa kwarto ko na habang katabi ang natutulog kong asawa. Isiniksik ko ang sarili ko sa kanya dahil sa sayang nararamdaman ko. Gusto ko na ganito tayo palagi. Yung magigising ako na siyang una kong makikita sa umaga. Nakaka-inspired kasing simulan ng araw mo kung ang taong mahal mo ang unang bubungad sa'yo. Tumagilid ng higa si Dark, sa kanya idinantay ang isang hita niya sa hita ko. Lihim akong natawa dahil sa ginawa. Since itong unang araw namin bilang mag-asawa, ay kailangan kong paghandaan siya ng baon niya. Lulutuan ko na lang siya ng snack. Sabay naman kaming kumakain sa karinderya tuwing lunch, kaya yun na lang munang gagawin ko. May natira pa naman kaming pagkain kagabi, kaya yun na lang ang breakfast namin, iinitin ko lang. Iniwan ko si Dark na mahimbing na natutulog sa kwarto bago lumabas. 6:00 pa lang ng umaga, kaya madami pa akong oras para maghanda bago siya magising. Binuksan ko muna ang mga bintana sa bahay para papasukin, hindi lang ang hangin, kundi pati na rin ang mga blessings. Binuksan ko rin ang pinto, pero saktong pagbukas ko nun, ay nahulog sa paanan ko ang isang itim na envelope. Pinulot ko yon at chinek kung para kanino, pero wala akong nakitang pangalan na nakasulat dito. Napagdesisyonan kong buksan ito at sa loob ay nakita kong isang maliit na papel na may nakasulat na maikling mensahe. You made a wrong decision, Ira. You will regret marrying that man. If I were you, I would run and hide to save myself. Mabilis kong nabitawan ang papel na hawak ko nang kumalabog ang dibdib ko sa takot. Mahigpit kong nayakap ang kamay ko dahil sa panginginig nito. Kung sino man ang nagbigay ng sulat na to, ay gusto niyang sirain ang relasyon namin ni Dark
No way! Hindi ako magpapasindak sa kanya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto, kaya naman dali-dali kong pinulot ang papel at envelope, saka ko yun ginusot at itinago sa bulsa ko. Good morning, asawa ko! Masiglang bati ko kay Dark na pupungas-pungas pa. Mabilis akong lumapit sa kanya saka ko siya binigyan ng halik sa labi. Hihiwalay na sana ako sa kanya nang yakapin niya ng bewang ko at laliman pa ng halik sa labi ko. Good morning! Namamaos niyang bati sa akin. Inabot ko ang buhok niya at sinuklay ito gamit ang mga daliri ko. Ang pogi naman ng asawa ko sa umaga. Sa umaga lang? Palagi syempre, pugito ko yan eh. Paglalambing ko sa kanya na nagpalawak na ng ngiti ni Dark. Hindi ako makakapayag na sirain nila ang meron kami ni Dark. Kahit anong paninira pang gawin niya sa asawa ko, ay hindi ako maniniwala. Malaman ko lang kung sino nagbigay ng sulat na to, ay ipapabugbog ko talaga sa Wingster Club. Kahit naman mga buto-buto lang ang mga tauhan ko, ay maaasahan naman ang mga yon. Maghihiwalay din kayo. Sa una mga araw at linggo lang naman masayang kasal, pero kapag tumagal, ay doon na siya magsasawa sa'yo. Pahayag ni Jeannie na nakalukip-kip ngayon sa harapan ko. Inilabas ko ang talong na binili ko kanina sa tote bag ko. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang hawak ko bago siya kumaripas ang takbo palayo sa akin. Mukhang may trauma na siya sa talong. Umagang-umagay sinisira niya yung mood ko. Ba't may hawak ang talong? Tanong sa akin ni Goku. Siya nga pala, balita ko kasal na kayo ni Dark. Congratulations, ganda. Salamat. Mukhang naging headline kahapon na kasal namin ah. Oo, laman kayo ng chismis kahapon. Sagot niya na nagpaangat ng isa kong kilay. Ang mga chismis naman yan? You bewitch him. You witch? Sigaw ni Mosa. Napalingon kami ni Goku sa kanya dahil sa bigla niyang pag-i-English. Oo, doon kami na-shock kaysa sa pagsigaw at pagsulpot niya na parang masamang hangin. Sa tingin mo ba, titigil na ako sa pag-agaw sa'yo kay Dark dahil lang kasal na kayo? Magsisimula pa lang ako, Ira. Babawiin kung kinuha mo sa akin. Sa akin siya. Walang sa'yo, Nicole. Dahil sa akin lang asawa ko. Ganda, si Mosa yan, hindi si Nicole. Sino ba si Nicole? Punong pagtatakang tanong ni Goku. Panira naman ang mood ng lalaking to. Feel na feel ko nang ako sa Angeloxin eh. Shut up, Goku! Singhal ko sa kanya. Ginayuma mo siya, no? Sinabi ko na nga ba at mangkukulam ka? Mangkukulam? Witch? Ang ingay mo naman, umuwi ka na nga kay Tukmol. Irritable kong pahayag. And excuse me, I'm not a witch. Hindi ko kailangan ng gayuma para mapaibig ang asawa ko. Sa ganda ko pa lang, akit na siya. Bumbasag! Sigaw ni Goku na halatang sang-ayon sa sinabi ko. Naggitngit ang mga ngipin ni Mosa. Akmang sasampalin niya na sana ako nang ituto ko sa kanyang hawak kong talong. Sige, subukan mo at babaon tong talong sa bibig mo. Pagbabanta ko sa kanya, dahilan para mas lalong sumama ang timpla ng mukha niya. Akala ko talaga noon ibaba itong si Mosa, pero akala ko lang pala. Kasabay ng pagpadyak niya sa inis ay ang pag-alog ng dibdib niya, kaya napangiwi ako. Kadiri, kahit mas lamang siya ng dibdib, ay mas paborito naman ni Dark yung akin. Mas fresh tong sa akin, no? Katulad ni Jeannie, ay nag-walk out din si Mosa palayo sa akin. Ha, mga weak. Ano na nga ulit pinag-uusapan natin, Goku? Yung regarding sa mga chismis kahapon? Sagot niya. So, ano mga chismis naman ang kumalat kahapon? Nakinula mo nga raw si Dark kaya mo siya mabilis na napapayag sa kasal. Pahayag niya na ikinabusangot ko. May nagsabi rin ba na baka tumakbo raw sa una niyang asawa si Dark at pumunta rito para lang sa'yo? In short, kabit ka lang daw. Tapos meron pa akong narinig na ang ganda niyo raw na couple. Sana all daw.
Isa pa pala, maghihiwalay daw kayo kaagad kasi mga bata pa. Shh! Pagputol ko kay Goku. Isa lang sa mga chismis ang nagustuhan ko. The rest nakakagago. Inggit lang sila. Heist. Bakit ba hindi na lang sila maging masaya para sa amin ni Dark? Mahirap bang gawin yun? Ang dami pa nilang say. Nakakainis. Bukod sa maraming babae kahapon ang nanghihinayang dahil kasal na si Dark, ay marami ang umayak na lalaki. Ang dami kaya may crusher dito. Naku, lalong-lalo na si Edward, na halos maglupasay na kahapon sa harap ng karinderyang pinagtatrabahuhan mo. Kung alam lang daw niya na ikakasal ka sa barangay hall kahapon, edi sana pinigilan niya raw yung kasal niyo. Napailing na lang ako dahil sa narinig ko. Mukhang hindi pa rin nakakapag-move on si Edward sa akin. Maaasahan talaga tong si Goku pagdating sa chismis. Siya ang boy version ni Marites. Kung i-hire ko kaya siya bilang new member ng Wingster Club, ang lumang house naman nila ang ginagamit ng Wingster bilang hideout, kaya why not Coconut, diba? Sa tulong niya, ay malalaman ko ang buong chismis sa buong baryo. Malalaman ko rin kung sino mga banta sa relasyon namin ni Dark sa tulong niya. Feel ko na tagang pagiging leader ng gang. Goku, gusto mo bang maging kaliwang kamay ko? Tanong ko sa kanya. Ha? Puputulin mong kaliwang kamay ko? Gulat na tanong niya. Baliw? Hindi sa ganon. Kanang kamay ko na kasi si Gonza, kaya i-recruit kita bilang kaliwang kamay ko. Nakita ko ang biglang pagliwanag na mukha ni Goku. Sure ganda. Matagal na akong pinipilit ni Tokmol at Gonza na maging member ng gang nila. Pero tumanggi ako kasi ang papangit nila. Pero ngayon na may maganda na akong kasama katulad mo, G ako. Pahayag niya. GGSS din to? Good. Bukod sa pagiging kaliwang kamay ko, ay ikaw rin ang magiging mata at tenga ko sa paligid. Roger that? Ganda? Sana lang ay mahuli ko rin ang nagpadala sa akin ng sulat kaninang umaga. Umiinit talaga ang ulo ko kapag naaalala kong mensahe sa sulat na natanggap ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.